Magandang araw sa ating lahat. Ito may nire-repair tayo, isang UPS. Bali nung ma-check natin ito, nagkaroon ng loose connection yung isang terminal dyan sa MOSFET na yan. Tapos yung check natin yung battery, mababa na yung voltage output. Mababa na, hindi na aabot ng 2 volts. Ngayon, ang isi-share ko sa inyo, paano malalaman kung battery lang ang sira ng UPS. Ngayon, ang ginawa ko, hindi ko ginamit yung battery. Gumamit ako ngayon dito ng power supply. 12 volts power supply. Yung kanyang output, ayan po. Ikinabit natin dito sa wire terminals na para sana sa battery. So, pag gagamit kayo ng power supply, kailangan lang i-observe natin yung tamang polarity. Asan ba yung positive tsaka negative? So, yung positive terminal o yung positive output ng power supply ay ikabit dito sa red. Yung negative naman ay sa black. Ayan po yung ating ginawa, no? So, bali ang ginagawa nito, itong power supply ay siyang magsisilbi na bilang battery nitong UPS. Okay, so ito naman, ito po ay naka-plug in na sa power source. Yan. Naka-plug in na po yan sa power source. Okay. Tapos itong power supply, nakakabit na po yan dito sa para sa battery sana. Ngayon, i-turn on natin ang UPS. Kung mag-turn on ang UPS at magkaroon ng power dito, output, so, set natin ito sa 250. Ayan. So, pag magkaroon dyan ng voltage output, ibig sabihin, okay na yung UPS kung magpapalit lang tayo ng battery. Dahil sabi ko nga, itong battery ay lobat na. So, ngayon, i-turn on ko yung UPS dito. Tingnan natin kung magsi-switch on. Ayan, nag-switch on na. Tapos nagkaroon na tayo ng voltage output dyan. Yan o. Yan po yung naka-plug in dyan sa may outlet nitong UPS. So, ang ibig sabihin nito na ang papalitan natin sa UPS na ito ay battery. Dahil kung titingnan natin ng mabuti itong battery, parang ano na siya eh. Kailangan na talagang mapalitan. Hindi na natin ito itatry i-revive kasi baka maback job pa, no? So, gagawin natin, magpapalit tayo ng battery. At sure tayo na pag magpalit tayo ng battery, ang UPS na ito ay gagana. Ngayon, i-turn off natin. Hindi, parang ayaw magpa-turn off. Ayun, na-turn off din. I-turn on natin ulit. Ayun. Okay? So, ayan po. So, hanggang dito na lang itong ating video tutorial. Sana po ay meron kayong natutunan. Kung nagustuhan niyo itong video, paki-like at share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.